Minsan, blessing na masaktan tayo ng todo ng taong mahal natin para magising tayo sa katotohanan. Minsan, ang pag-let go ay isang daan pala para mapunta tayo sa tamang tao. At minsan, ang tamang tao ay hindi kailangang hanapin sa malayo. Madalas, nasa paligid lang natin ito at sa istorya ni Calixta, nasa bahay lang pala ng kanyang amo. Dear Amihan Stories presents Unexpectedly Become the Billionaire's Wife, written by Athena. Hindi na ako makapaghintay na pumatak ang 11:00 ng umaga bukas, Calixta. Excited na ako para sa kasal mo. Nakangiting sambit ng kaibigan ni Calixta na si Trix habang inaayos ang wedding gown niya. Ano kaya magiging reaction ni Joven kapag naglalakad ka na sa altar? Iiyak kaya siya? Kasi sabi nila, kapag umiyak daw ang groom sa kasal niya, hindi magtatagal ang pagsasama. Ganun ang mga nangyayari sa married couples ng mga artista, diba? Ikaw talaga. Inihalin tulad mo pa kami sa mga sikat. Simpleng tao lang naman kami ni Joven. Tsaka imposibleng mapaghiwalay kami ng tadhana, no? Ang tagal na kaya namin. First love namin ang isa't isa. Giit ni Calixta. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa guest room. Aboteng ang kanyang ngiti na hindi mabura-bura. Doon siya nagsusukat ng wedding gown para sa kasal, kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Ano naman kung first love niyong isa't isa? First love never dies, ika nga nila. So technically speaking, hindi mamamatay ang pagmamahal namin para sa isa't isa, kahit ano pang mangyari. You're really in love with him, no? Oo naman. Nakangiting tura ni Calixta. Tapos na si Trix na ayusin ang likuran niya, kaya tumayo na lang ito sa kanyang tabi habang nakakrus ang dalawang braso. Ako kaya? Kailan ko kaya mahanap yung lalaking mamahalin ko ng walang kapantay at mamahalin din ako ng pabalik? Ang kaninang masayang mukha nito ay unti-unting nagbago. Numipis ang ngiti nito at halos hindi na makita. Sana, one of these days, makita ko na rin siya. Excited na rin ako maikasal eh. Unti-unti ay humarap si Calixta kay Trix. Hinaplos niya ang magkabilang pisngi nito gamit ang dalawa niyang kamay bago niya abutin ang mga palad nito at hawakan. Alam mo Trix, huwag kang mainip sa paghintay. Malay mo, yung lalaking pinakahihintay mo, baka nasa maling tao pa kaya hindi mo pa matatagpuan. You just have to be more patient. Naiinggit lang kasi ako sa'yo at sa mga kabatch natin na nasipag-asawa na, tsaka anak. Natatakot ako mapag-iwanan. Trix, hindi naman karera ang pag-aasawa at pag-aanak, kaya hindi ka mapag-iiwanan. Tinapik ni Calixta ang braso ng kaibigan. Alam mo, maswerte ka pa rin. Single ka at walang iniintindi sa buhay. Yung iba nga, may cheating partner pala tapos hindi pa nila alam. Oo nga no? Biglang pagsang-ayon ng kaibigan. Ang daming lumalabas na news and article ngayon about cheating. Naglipa na ng mga manloloko at ang karamihang dahilan ay tawag ng laman. Kaya ikaw Calixta, bantayan mo yung mapapangasawa mo. Maraming lalaki nakakalimutan ng asawa kapag nag-init na ang katawan nila. I don't think he could do that. Mahal ako noon, kaya hindi niya kayang gawin sa akin yun. Malaki ang tiwala ni Calixta sa fiancé. Malay mo naman, di ba? Paano kapag natukso siya? Ang tagal niyang hinintay na maikasal kami. Dahil yun ang pangako ko sa kanya. Kasal muna bago ang ganun. Pinangako ko talagang hindi ko susuko ang bataan hanggat hindi niya ako ihaharap sa altar. Ang defensive mo na masyado. Puro what ifs lang naman ang sinabi ko. Tsaka wala naman akong sinasabi na magloloko yung Joven mo. Ani Trix. Anyways, look at yourself. Ang ganda-ganda mo oh. Sigurado ako kapag nakita ka ni Joven na naglalakad patungo sa altar, hindi pa tinatanong ng pare ay sasagot na agad yun ang I do. Excited na rin kasi ako maging Mrs. Torres. Ang tagal ko ring pinangarap na makuhang apelyido niya eh. Humarap si Calixta sa salamin at tiningnan ang imahe niya. Habang nakatitig sa kanyang refleksyon, ay hindi niya maiwasan na mapangiti. Paano ba naman? Na-imagine na niya ang mga mangyayari bukas. Maging ang reception at ang honeymoon ay pinananabikan din niya. Parang gusto ko na kagad mag-celebrate. One bottle tayo. Wine lang para hindi tayo magka-hangover. Yaya niya kay Trix. Ngumiti ito. Hindi ako tatanggi riyan. Alam mo namang alak ka nagpapalakas sa akin eh. Let's go. Palabas na sana siya nang pigilan siya ni Trix. Sandali! Tura nito habang hawak ang braso niya.
Wala ka bang balak magpalit? Irarampa mo talaga yung wedding gown mo sa labas? Magpapalit ako. Hindi ba't dadaan naman tayo sa kwarto? Doon ko nahuhubarin to. Bahala ka kung yan ang gusto mo. Pero natatakot ako eh. Baka makita ka ng groom mong suot yan. Masama pa naman yun. Sus, lumang pamahiin na yan. Moderno ng panahon. Wala nang naniniwala sa ganyan. Tsaka imposibleng makita ko ni Joven. May boys night daw siya kasama ang daddy niya. Umiling ang kaibigan niya. Bahala ka. Basta kapag hindi natuloy ang kasal mo, wag mo akong sisisihin ha. Pinaalalahanan kita. Ngumisi na lamang siya at hindi na sumagot pa. Dumiretso na siya palabas ng restroom nang biglang. Ano yun? Napalingon si Calixta sa kanyang likuran nang may marinig siyang kakaiba. Narinig mo ba yun? Ang alin? Parang may humahalinghing. Paglilinaw niya. Wala naman ako naririnig. Baka guni-guni mo lang yun, Calixta. Baka nga. Pinakiramdaman muna niya ang paligid bago niya ipinagkibit balikat ang narinig. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa palapit siya ng palapit sa kanyang kwarto. Kakatwang palakas din ang palakas ang narinig niyang halinghing at sa pagkakataong iyon ay narinig na rin iyon ni Trix. Calixta, parang hindi nga guni-guning narinig mo ah. May ibang tao ba rito sa bahay niyo? Umiling siya. Tayong dalawa lang ang narito. Kung ganun, ano yung naririnig natin? Kanino nang gagaling ang makakabinging halinghing na yun? Huminga ng malalim si Calixta. Humakbang siya hanggang matunton ang pinanggagalingan ng tunog. Friend, mukhang sa kwarto mo yata nang gagaling ang naririnig natin. May tao yata sa kwarto mo. Walang sinayang na oras si Calixta. Humawak siya sa doorknob at nagtaka siya matapos mapagtanto na nakalak ang pinto. Ano friend? Tanong ni Trix nang bigla siyang huminto. Nakalak. Agad niyang tinunton ang pinaglalagyan ng mga duplicate keys. Kahit medyo hirap dahil mahaba-haba din ang suot niyang wedding gown, ay pinilit niyang abutin ang susi at mabilis iyong isinuksok sa doorknob. Nanginginig ang mga kamay na pinihit ni Calixta ang doorknob. Nang bumukas ang pinto ng kwarto niya, ay bumulaga sa kanya ang pangyayaring kahit kailan ay hindi niya inakalang masasaksihan niya. Mga baboy! Sigaw ni Calixta. Ang kakapal na mukha niyong dalawa! Mahal, Calixta, magpapaliwanag ako. Hinablot ni Joven ang boxer nitong nakasabit pa sa lampshade sa tabi ng kama. Isinuot nito iyon bago tumakbo pawalapit sa kanya. Magpapaliwanag ako, mahal. Ano pang ipapaliwanag mo? Huling-huli ko na kayo. Hindi ko sinasadya, Calixta. Natukso lang ako. Ito kasing kapatid mo eh. Nilandi-landi niya ako. Nagkubad siya sa harap ko kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mangiyak-ngiyak ni nilamukos ni Calixta ang mukha niya. Bumelo siya at sinampal ng malakas si Joven. Ang kapal ng mukha mong isisipa sa iba yung kakatihan mo, Joven. Joven, ilang oras na lang ikakasal na tayo. Hindi mo pa nahintay? O baka naman matagal nyo na itong ginagawa? Matagal nyo na akong iniiputan sa ulo nang hindi ko alam. I'm sorry. Nakatungong tura ni Joven. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko, Calixta. Promise, babawi ako. Hayaan mo ako makabawi. Hayaan mo akong ayusin lahat ng gusto't na ginawa ko. Ano pang aayusin mo? Sinira mo ng tiwalang ibinigay ko sa'yo. Sa ginawa mo, sinayang mong pagmamahal na binigay ko sa'yo ng buong buo. Nagsimula nang pumatak ang mga luha ni Calixta at sa pagkakataong iyon, hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin, Joven. Habang buhay kong kikimkimin ang pagtataksil na ginawa mo. Tama na yan, Calixta. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon ng dalawang yan. Awat sa kanya ni Trix. Binalingan niya ang kapatid. Ikaw namang babae ka. Parehong dungog na naanalaytay sa atin. Magkapatid tayo. Paano mo nagawang ahasin ang mapapangasawa ko? Malindi ka. Pinalaki ka ng maayos ng mga magulang natin. Sa tingin mo, hindi ka nila ikakahiya kapag nalaman nilang nakikipagtali ka sa mapapangasawa ng kapatid mo. Kasalanan mo naman kasi ate. Kung ibinigay mo na lang sana ang gusto ni Joven, hindi niya yun hahanapin sa iba. Hindi siya papatol sa akin kung hindi ka nagulang. Ikaw rin naman ang dapat sisihin. Ang arte-arte mo kasi. Aba, ako pa talagang binabaligtad ninyo ngayon. Ako pa ang pinapalabas niyong masama mga baboy kayo. Susugurin na sana ni Calixta ang nakababatang kapatid na nakaupo sa kama at nakataklob ng kumot. Ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Patitikimin ko lang ang babaeng to. Sa tingin mo ba,
Kapag pinatulan mo pa yung malanding kapatid mo, may magbabago ba? Alam mo, huwag ka na mag-aksaya ng oras dyan. Huwag kang mag-aksaya ng lakas sa mga taong walang magawang tama sa buhay. Kahit paano'y kumalma si Calixta. Huminga siya ng malalim at pinunasan ang mga luhang tumulo sa magkabila niyang pisngi. I'm calling off the wedding, Joven. Alam kong malaki ang ginastos mo sa kasal na yun. Pero hindi ako papayag na matali ako sa lalaking katulad mo. Manloloko ka! Walang hiya ka! Hinubad niya ang engagement ring na suot. Giyon din ang promise ring na naunang ibinigay ni Joven sa kanya. Ibinato niya ang mga singsing dito. Sa'yo na yan. Ibigay mo na lang dyan sa kaluguyo mo. Lumunok si Calixta. Tinapunan niya muna ng tingin ang nakababatang kapatid bago muling nagpatuloy. Malaya ka na, Joven. Sana maging masaya kayo. Tumalikod na siya. Pero bago niya tuluyang lisanin ng kwarto, ay kumuha muna siya ng pamalit. Bumalik siya sa guest room at agad na hinubad ang trahe de boda na isusuot niya sana sa kanyang kasal. Dumiretso siya sa isang sikat na bar kasama si Trix. Isang oras din ang layo niyon mula sa kanila, kaya alam niyang hindi siya madaling masusundan ni Joven kung sakaling balakin nito na sumunod. Sige na, Calixta, iinom na lang natin yung problema mo. Kasamahan kitang makalimot kahit ngayong gabi lang. Ito lang naman ang kayang kong gawin para sa iyo eh. Ani Trix. Sana nga, ganun ang kadali na makalimot, no? Iinom ka lang ng alak at magpapakalasing. Mawawala ng problema mo. Kung sana ganun lang kadali ang buhay. Mas ipiliin ko pang magpakalangos gabi-gabi sa alak. Makalimutan ko lang ang panggagago ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Suminghot si Calixta. Nagbabara na kasi ang ilong niya dahil sa tuloy-tuloy na pagluha. Alam mo, Trix, matagal ko nang napapansin ang closeness nila eh. Ilang beses kong binanggit kay Joven na bothered ako sa pagdikit-dikit sa kanya ng kapatid ko. Pero hindi naman niya ako iniintindi. Ibig sabihin, matagal ka na nilang niloloko. Tama ang sabi nila na kapag kinutuban ng babae, 100% totoo yun. Parang ganun na nga. Maraming beses ko sinabi kay Joven na nagsiselos ako sa kapatid ko. Naiinis ako dahil palagi niyang sinasabi na nababaliw na raw ako. Kaya kung ano-anong iniisip ko. Kahit anong sabi ko sa kanya ng mga nararamdaman ko, binabaliwala niya lang lahat. Kung sinabi mo na lang sana yan sa akin nun, Calixta, napagsabihan ko pa sana siya. Pero alam mo, good riddance na rin. At least hindi pa kayo kasal. Tama. Mabuting at nalaman ko ang totoo bago pa kami kasal. At least, hindi pa ako nakatali sa kanya. Huminga ng malalim si Calixta. Tumungga muna siya ng alak bago muling nagpatuloy. Mahal pa rin talaga ako ng Diyos. Hindi pa rin ako pinabayaan. Itinaas niya ang beer na hawak at saka iyon idinikit sa beer na hawak ni Trix. Cheers, Trix! Uminom na lang tayo kaysa pag-usapan natin ang walang kwentang lalaki na yun. Umorder sila ng umorder ng alak. Walang sawa silang uminom hanggang sa inabot sila ng madaling araw. Sa sobrang kalasingan ni Calixta ay hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Pero at least, hindi rin niya naiisip na sawi siya. Kinabukasan. Ouch! Sobrang sakit ang ulo ko. Nakapikit na hinimas ni Calixta ang sentido habang nakalapat ang likod sa kama. Ilang sandali pa ay nagpasya na siyang imulat ang kanyang mga mata. At sa isang iglap ay halos lumuwa ang mga mata niya matapos makita ang hubad na katawan niya mula sa salamin sa kisame. What have you done, Calixta? Anong ginawa mo at umabot ka sa ganito? Hiyaw ng isip niya. Nagmadali siya sa pagbangon. Dali-dali siyang nagbihis habang bitbit ang pagnanais na makaalis na agad sa kwartong iyon. Hindi na siya nag-ayos pa. Dinampot niya ang bag sa sahig at nilisan ang kwarto ng hotel nang hindi man lang tiningnan kahit ilang saglit ang itsura ng lalaking nakaniig niya dahil sa sobrang kalasingan. Sa sobrang lasing niya kagabi, hindi niya nga alam na sumama siya sa isang estranghero. Pagkaalis ng hotel ay dumiretso muna siya sa isang coffee shop. Doon siya nagpalipas ng oras bago siya nagpasyang umuwi sa kanila. Pag-uwi naman niya, papasok pa lamang siya sa pinto nang salubungin siya ng malakas na sampal ng kanyang ama. Dad, mahinang sambit ni Calixta habang hawak-hawak ang masakit niyang pisngi. Sira ulo kang bata ka. Ano pumasok sa isip at hindi mo sinipot si Joven?
Nababalo ka na ba? Kaya sinayang mo lahat ng pinaghirapan yung ayusin matupad lang ang kasal na yon. My God, Calixta! Ang laki ng pera na naubos sa kasal ninyo, tapos hindi ka sisipot. Hindi ka ba nag-iisip? Umuusok ang ilong ng ama ni Calixta dahil sa galit. Alam mo, hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa'yo. Naging mabuti sa'yo si Joven, tapos ito pang igaganti mo sa kanya. Akala ko ba mahal mo siya? Bakit hindi mo siya sinipot sa simbahan? Kung ayaw mo pala siyang pakasalan, sana sinabi mo ng mas maaga, hindi yung pinaabot mo pa sa ganito. Hindi siya umimik. Naging tikom ang bibig niya sa tinura nito. Bakit hindi ka makapagsalita? Ha? Nahihiya ka ba sa ginawa mo? Ano nangyari sa simbahan? Pahiyang-pahiya ba si Joven nang malaman niyang hindi siya sinipot ng bride niya? Imbes ay tanong niya. Saan ka humuhugot ng kapal na mukha para magsalita ng ganyan, ha? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Honey, calm down. Let her speak. Baka naman may matinding rason kung bakit hindi siya nagpunta sa simbahan. Sumabat ang kanyang madrasta. Nakatayo ito sa likuran ng ama niya. Manahimik ka muna, auntie. Tiningnan ni Calixta ang madrasta habang nakataas ang isa niyang kilay. Stop playing with us. Para namang hindi mo alam ang kababuyang ginagawa ng anak mo. Anong pinagsasasabi mo? I'm just trying to help you. Ikaw pa tong galit? Huwag ka nang magpanggap, Tita Mel. Alam kong alam mong kalokohan ang anak mo. Yan ang babae ng fiancé ko. Bakit ka ganyan magsalita sa kapatid mo? Pambibintang na yung ginagawa mo. Giit ng madrasta niya. Don't listen to her, Daddy. She's lying. Gumagawa lang naman niya ng kwento para makalusot siya sa kahihiyan na ginawa niya. Anang nakakadiri niyang kapatid. Dad, nagsasabi ako ng totoo. Yung babaeng yan at si Joven. Nahuli ko sila kagabi at sa kwarto ko pa mismo. May relasyon sila ni Joven at matagal na nila ako niloloko. Nagsisinungaling siya, Dad. Bakit naman ako papatol kay Joven? Alam kong ikakasal na sila ni ate. Tsaka mahal na mahal kaya siya ni Joven. Ewan ko ba kung bakit ginagawa niya ng kwento yung tao? Ako pa talagang gumagawa ng kwento ngayon, Amy. Kahit si Trix, kaya niyang patunayan na totoo ang sinasabi ko. Dahil kasama ko siya nung nahuli ko kayo kagabi. My God, Ate Calixta. Siyempre kakampihan ka ng magaling mong kaibigan. Konsentidor yun eh. Baka nga ikaw tong mayroong lalaki. Pinapasa mo lang kay Joven ang sisi. Mahiya ka nga kay Daddy. Kababae mong tao, ganyan ka. Napakagaling mo talagang magmanipula, Amy. Ako pa talagang binaligtad mo. Napabuntong hiningat na pailing na lamang siya dahil sa awa sa sarili. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Kahit ano namang paliwanag ang gawin ko, si Amy pa rin ang kakampihan niyo. Tinalikuran niya ang mga ito at naglakad palayo. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, hindi ba? Iniikot niya ang mga mata bago nilingon ulit ang ama. Wala na rin naman saysay kung mananatili pa ako rito. Saan pa ba ako pupunta? Hindi ko ipagsisiksikan ng sarili ko sa lugar kung saan may nakatirang ahas. Magsama-sama kayong lahat. Buong tapang na humakbang si Calixta paakyat sa kwarto niya. Nag-empake siya at walang sabi-sabing nilisan ng tahanan ng kanyang ama. Gamit ang kakarampot na perang na itabi niya mula sa kanyang sahod, kumuha siya ng maliit na apartment. Doon muna siya pansamantala habang inaasikaso ang resignation mula sa kumpanyang pagmamay-ari ng kaibigan ng kanyang ama. Hindi siya madaling nakapag-resign dahil ayaw siyang pakawala ng kanyang amo. Pero makalipas ang ilang linggong pagliban niya sa trabaho, ay napilitan ding aprubahan ang resignation niya. Walang inaksay ang oras si Calixta. Agad siyang naghanap ng ibang mapapasukan. Kung saan-saan na siya nagpasa ng resume. Gusto niya ng bagong environment, bagong kakilala. Makalipas ang 2 linggo. Anong balak mo? Saan ka mag-a-apply ngayon? Tanong ni Trix. Nasa isang coffee shop sila. Nag-a-apply akong kasambahay, Trix. Kapag kasi nag-apply ako sa mga opisina, baka matuntun lang ako ni Daddy. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta makalayo lang ako sa pamilya ko. Okay na ako ron. Hindi ko pa kayang makita't makasama sila eh. Ay nako, napakahirap ng sitwasyon mo. Kung sa akin siguro nangyari yan, baka nabaliw na ako. Well, kaya siguro hindi sa'yo binigay kasi alam niyang hindi mo kakayanin. Masyado ka kasing mahina. Pabirong sabi niya sa kaibigan na tinawanan na lang nito. Matapos magpaalam sa isa't isa ay biglang nag-ring ang cellphone ni Calixta. Nag-aalinlangan pa siyang sagutin iyon dahil unknown number ang nakalagay sa screen. Sino naman kaya tong tumatawag na to? Mukhang isa na naman to sa pamilya ko na kinukulit ako. Ay nako.
Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ang tawag. Magandang araw po. Maaari ko po bang makausap si Miss Calixta Santiago? Ako nga po ito. Sino po sila? Ako si Feli, mayordoma sa mansyon ng mga Castañeda. Pinatawagan ka sa akin ni Senyora Olga. Pinapatanong niya kung kailan ka pwede para sa interview. Tumikim si Calixta. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi niya. Available po ako kahit anong oras. Kung anong oras pong ibigay niyo sa akin, ayos lang po. Kung ganon, i-message na lang kita mamaya kapag nakausap ko na si Senyora. Isama ko na rin ang address para alam mo kung saan ka pupunta. Sige po, maraming salamat po Ate Feli. Ngiting-ngiti siyang niyakap ang phone pagkatapos ng tawag. Lord, ibigay niyo na po sa akin ang trabahong ito Pangako po na hindi ako magiging maselan. Bigyan niyo lang po ako ng trabaho. Kailangan ko po yun ngayon eh. Habang pauwi sa boarding house ay patuloy pa rin sa pagdarasal si Calixta. Hindi niya maintindihan kung bakit masaya siya na matanggap sa trabahong iyon. Kinabukasan ay 3 oras ang biniyahe niya patungo sa mansyon ng mga Castañeda. Iyon ang gusto niya, malayo sa pamilya niya. Hindi naman niya planong maging kasambahay habang buhay. Ang gusto lang niya, makalayo, huminga at makapag-isip-isip nang hindi nag-aalala sa renta at utility bills. Magandang araw po. Pagbati ni Calixta sa gwardyang lumabas matapos siya mag-doorbell. Sino sila? Ako po si Calixta. Nag-apply po ako bilang kasambahay rito at pinapunta po ako ni Ate Feli para po sa interview ko. Interview? Tiningnan siya nito mula ulo pababa sa kanyang paa. Maging ang mga dala niya ay ininspeksyon nito. Interview ba ka mo? Bakit naladala mo na yata ang buong bahay ninyo? Tsaka mo masyado ka pang bata. Sigurado ka bang kasambahay ang ina-applyan mo? O baka naman anak ka talaga ng kasambahay namin dito. Baka niloloko mo lang ako Ngumiti na lang siya. Hindi niya malaman kung sasagot ba siya o kung tatawanan niya ang sinabi nito. O Sasha, pumasok ka na. Aka na yung ibang mga gamit mo. Tulungan na kita. Maraming salamat po. Natawa na lamang siya matapos marinig ang nagrereklamong gwardya ukol sa mabibigat niyang bag. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay halos malaglag ang panga niya dahil sa pagkamangha. Ang ganda naman dito. Habang manghang-mangha siya sa nakikita, ay agad siyang natigilan matapos makarinig ng boses mula sa kanyang likod. You must be Calixta, our new hired maid. Napanganga siyang lalo matapos marinig ang maskuladong tinig ng lalaking pinanggalingan ng boses. Idagdag pa ang gwapong muka at perpektong pangangatawan nito na halatang halata sa suot nitong puting sando at pajama. Are you deaf or something? Masungit na tura nito habang nakakrus ang mga braso sa dibdib. Ako nga po. Nauutal na tugon niya. Bigla ka natulala. Alam ko nagagapuhan ka sa akin. Pero trabaho ang pinasok mo rito, kaya umayos ka. Tura ng lalaki sabay tawa. Palabiro ka sir. Anyway, gusto ko lang i-confirm ang mga bagay-bagay bago kita i-entertain. Ikaw si Calixta, tama? Yung nag-apply na bagong maid? Tumango siya. Umalis na ng mommy at daddy. Nagkaroon sila ng biglaang meeting sa opisina. Kaya akong pinaharap nila sa'yo. Si Manang Feli, akala ko siya mag-i-interview sa akin dahil siya naman ang kumontak sa akin. Monday ngayon. Busy si Manang Feli dahil sumasama siya sa pagbili ng grocery sa supermarket. By the way, first time mo ba mag-a-apply bilang kasambahay? Sanay ka naman ba sa gawaing bahay dahil sa itsura mo mukhang bata ka pa? Mukhang kahit paghuhugas ng plato, hindi mo pa nagagawa. Grabe ka naman po sa akin, sir. May alam naman po ko sa gawaing bahay. Maaga pong namatay ang mommy ko, kaya maaga ko pong natutunan ng mga ganyang bagay. Kahit po sa paglalaba, marunong din po ako niyan, kaya wala po kayong dapat alalahanin sa akin. Tumikim ang lalaki bago ito muling sumagot. Hindi sakop ng trabaho mo ang paglalaba at pamamalansya. May ibang gumagawa nun. Ang pagluluto, hindi mo rin yung sakop. Pero pwede ka namang tumulong-tulong sa kusina. Ang sabi ni mommy, nakatoka ka raw sa paglilinis. Pero si Manang Feli na magtuturo sa'yo ng ibang dapat mong gawin. Sir, pwede pong magtanong? Hindi sumagot ang lalaki pero itinaas nito ang isang kilay. Tanggap na po ba ako, sir? Hindi niyo na po tatanungin ang background ko? Na-review ko ng resume mo, kaya hindi na ako nagdalawang isip na i-hire ka. Pero may tanong ako. Ano po yun? Based on your educational background and former job, mukhang anak mayaman ka dahil graduate ka sa mamahaling school. Isa pa, may kakayahan ka rin na mag-apply sa mas maayos na trabaho. Bakit mas pinili mo mag-apply bilang kasambahay?
Huminga ng malalim si Calixta. Saan nga ba ako magsisimula? Anya sa isip. Calixta, I'm waiting for your answer. Baka naman gusto mo nang sumagot. Tumikhim siya sa kalakas loob na sumagot. Ang totoo po niyan, sir. May mabigat po akong dahilan kung bakit mas pinili ko po ang ganitong trabaho. Di ka naman siguro nasan ko sa illegal na gawain, oh. Nako, hindi po ah. Ayoko lang po talagang matuntun ako ng daddy ko. Kaya lumayo ako at nag-apply sa ganitong trabaho. Bakit? Baka mo tinatakasan ng sarili mong ama. May ginawa ka ba? Umiling siya. Sila nga ang may ginawa sa akin eh. Ako ang dapat na magalit sa kanila. Oh, family problem. Mukhang wala na ako sa posisyong magtanong. So end of discussion na. Tumayo na ang lalaki. Tumawag ito ng isa pang kasambahay at pinalapit ito sa kanya. Yaya, pakitulungan mo na nga itong si Calixta na dalhin ang mga gamit niya sa maid's quarter. Huwag niyo muna siyang istorbohin ngayon. Hayaan niyo na muna magpahinga. Bukas na lang siya magsisimula ng trabaho. Tumango ang kasambahay. Akamang aalis na ang lalaki nang tawagin niya ito. May kailangan ka pa? Tanong nito. Nakalimutan ko pong itanong ang pangalan niyo, sir. Hindi sumagot ang lalaki. Naglakad na ito palayo pero nakita ni Calixta na bigla siyang tinawanan ng kasambahay na tinawag nito. Dawson ang pangalan niya. Siya nag-iisang anak ni Mr. Ramon at Mrs. Olga Castañeda. Ganyan lang talaga yan si Sir Dawson. Paiba-iba kasi ang mood niya ni. Minsan seryoso at masungit. Minsan naman palabiro. Palibhasa kasi. Kinokontrol ng mga magulang ang galaw kaya ganyan. Hindi tuloy maintindihan minsan kung anong tumatakbo sa isip. Pero alam mo ba, mabait yan si Sir Dawson. Mukha lang talagang masungit pero ibang-ibang ugali niyang kay Sir Ramon. Kaya pala sa parang istrikto siya kung magsalita. Oo, kaya ikaw, magpakabait ka sa kanya ah. Friendly yang si Sir Dawson. Hindi lang halata. Mabait yan pero iba kung magalit. Talaga ba? Buti hindi nagsiselos ang girlfriend niya o asawa. Huy, ano ka? Walang asawa o girlfriend niyang si Sir Dawson. Atin-atin lang to ah. Alam mo ba, bali-balita dito sa mansyon na gusto na namang ipakasal si Sir Dawson ng mga magulang niya. Kaya may pagkabiter siya ngayon sa katawan kasi gusto na naman siyang ipakasal sa babaeng hindi naman niya gusto. Arranged marriage? Maraming beses na ba siyang nalagay sa ganong setup? Tumango ang kausap niya. Hindi talaga maiwasan ng ganon kapag galing ka sa mayamang angkan. Basta. Calixta ang pangalan mo, hindi ba? Huwag ka nalang maingay na sinabi ko sa'yo ah. Baka mapagalitan ako eh. Sinabi ko lang sa'yo para aware ka at para hindi ka na magtanong. Basta, secret lang natin to ah. Oo naman, walang problema. Nakangiting tugon niya. O siya, sige na. Bitbitin na natin itong mga gamit mo sa maid's quarter. Ang dami nito ah. Naglayas ka ba sa inyo? Feeling ko lahat ng gamit sa kwarto mo dinala mo eh. Idinaan na lamang nilang dalawa sa tawa ang mabigat nilang bitbit. Mabilis naman niyang nakapalagayan ng loob ang kasambahay dahil pakiramdam niya ay kaugali ito ng best friend niyang si Trix. Gaya ng utos ni Dawson, binigyan siya ng isang araw na pahinga bago magsimula sa trabaho. Pero kahit ganoon, ay tumutulong na siya sa mga gawain. Nagkukusa siya upang nang sa ganon ay alam na niya ang gagawin kapag nagsimula na ang trabaho niya. Nang mga sumunod na araw, ay pinagbuti niya ang kanyang trabaho. Kapag tapos na siya sa kanyang mga ginagawa at may bakanting oras pa, ay mas pinipili niyang tumulong sa ibang mga kasama kaysa mamahinga. Makalipas ang isang linggo, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Napapakanta at napapasayaw si Calixta habang nagmamop ng sahig. Na LSS kasi siya sa kantang narinig kagabi habang nagpapahinga siya. La 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 la, la 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 la. Ay, kabayang gwapo! Napahinto siya dahil may nasagi ang mop niya. Paglingon niya ay natagpuan niya ang dulo ng mop niya sa ibabaw ng sapatos ni Dawson. Hala sir, pasensya na po. Hindi ko po kayo napansin. Paano mo ako mapapansin? Busy ka sa pagsasayaw mo. Ngumisi na parang nangaasar si Dawson. Akala ko mahiyain ka. Isang linggo ka pa lang dito pero lumabas na ang kulit mo. Kumamot siya sa kanyang ulo. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Hindi ko po mapigilan kasi sir. Na-LSS po ako sa kantang narinig ko kagabi. Ano bang kanta yan? Parinig nga. Baka sakaling matanggal din ang stress ko dyan. Paturo na rin ang dance step na ginagawa mo. Nakangiting ibinaba ni Dawson ang shoulder bag na nakasukbit sa kanyang balikat. Paano ba yan? Ganito ba? Sumayaw-sayaw si Dawson kasama niya. Maya-maya pa ay naghahalakaka na sila. Lower pa po Sir Dawson. Lower pa.
Ikembot mo po yan ng ikembot. Anya na pumapalakpak pa. Nang makaramdam ng pagod ay sakalang sila huminto sa pagsasayaw. Bumuntong hininga si Dawson bago nagsalita. In fairness nabawasan ang stress ko dahil sa ginawa natin. Sa susunod, ibang steps naman ang ituro mo sa akin. Sige ba sir, no problem. Natatawang sagot niya. Ngumiti si Dawson sa kanya. I have to go. Thank you for teaching me your moves. Nang makaalis ito, ay tinapos na niya ang pagmamop ng sahig sa kaginawa ang iba pa niyang gawain. Sa paglipas ng mga araw ay lalong pinagbubuti ni Calixta ang trabaho niya. Sa taglay niyang ugali, naging kasundo niya ang lahat. Maging ang among si Ramon ay kinagiliwan din siya. Hindi naglaon ay nakapalagayan niya ng loob ang among si Dawson. Mabilis na namuo ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Palibhas ay halos magkaedad ay magkasundo sila sa maraming bagay. Nahawa rin ito sa taglay niyang kakulitan, kaya mas madalas na itong makitang tumatawa. Bagay na ikinatuwa ng mag-asawang Castañeda. Makalipas ang isang buwan. Good morning, Sir Dawson. Kape po? No, thank you. Tumango siya habang hawak pa ang tasang may lamang kape na halos kakatimpla niya pa lang. Hindi niya alintahan ang init na dumadampi sa kanyang balat, maalok lamang ang amo. Maupo na muna po kayo, sir. Ihahanda ko lang po ang breakfast ninyo. Hindi na. Sa opisina na lang ako kakain. Napunta lang talaga ako rito sa kusina para kumuha ng tubig. Ganun po ba? Sige, maupo muna po kayo at ikukuha ko po kayo ng malamig na tubig sa fridge. Patayo na sana si Calixta nang pigilan siya ni Dawson. Inangat pa nito ang kanyang kamay habang naglalakad papalapit sa fridge. Just sit there and enjoy your coffee. Don't mind me. Hindi naman ako baldado para iutos sa'yo. Ultimo inumin ko. Sigurado ka, sir, ha? Ayaw mo talagang magkape, sir? Masarap ako magtimpla. Gustong-gusto nga ni Manang Ferry ang timpla ko, eh. Ngumiti si Dawson. No, thank you. Baka magka-acid reflux ba ako kapag nagkape ako, eh. Sa kabilang banda, matapos uminom ng tubig ay aalis na sana si Dawson. Nang bigla niyang narinig na biglang dumuwal si Calixta, kaya mabilis niya itong nilingon. Ayos ka lang? Tanong ni Dawson. Walang imik na tumango si Calixta habang nakatakip ang isang kamay sa bibig. Tumayo ito ngunit natigilan at saka kumapit sa mesa. Mukhang nahilo ito kaya nawala ng balanse. Natapon din ang kape nito dahil sa nangyari. Ano nangyari sa'yo? Kanina lang ayos ka. Lumapit siya rito. Hindi niya kasi maatim na panoorin lamang ang kasambahay sa ganong sitwasyon. Halika, doon tayo sa couch para makaupo ka na maayos. Tatawagan ko na rin ang family doctor namin para mapatingnan ka. Walang ano-ano ay binuhat niya si Calixta. Nanlaki ang mata ng dalaga. Ano pong ginagawa niyo, sir? Ibaba niyo po ako. Shh! Shut up. Irereserba mo lang yung lakas mo para sa pagpapaliwanag sa doktor mamaya. Samantala, habang buhat si Calixta, ng amo ay hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha nito. Why do I have this gut feeling na parang natitigan ko na rin ang ganito ang mukha niya noon? Bakit feeling ko pamilyar sa akin ang mapungay niyang mata? Habang nag-iisip ng kung ano-ano si Calixta, ay marahan siyang ibinaba ni Dawson sa couch, saka ito dumiretso sa telepono. Marahil ay para tawagan ng doktor na sinasabi nito. Dr. Santos will be here within an hour or less. Kaya mo ba bang maghintay? Baling nito sa kanya matapos makipag-usap sa telepono. Tumango siya. Kaya ko pa naman po, Sir Dawson. Medyo naduduwal na lang po ako at medyo lula pa. Pero kaya ko po. Hindi umimik ang lalaki. Hindi na umimik ang lalaki at umakyat sa silid. Nagtataka siya dahil papasok dapat ito sa trabaho. Pero parang nagbago ang isip. Hindi talaga ito papasok dahil sa kanya? Wala pang kalahating oras ay dumating na ang doktor. Ineksamin agad siya nito. Iha, do you have a boyfriend? Nanlaki ang mga mata ni Calixta dahil sa narinig. Wala po akong boyfriend o asawa, doktora. Single po ako. Based on your symptoms, it looks like you're pregnant. No offense. Do you have physical contact with the man? Umiling siya. Wala naman po, Dok. Kakabreak ko lang po sa ex-fiancé ko 2 months ago. Pero wala naman pong nangyayari sa amin kaya imposible po yan. Dawson, pwede bang iwanan mo muna kami? Baling ng doktora sa amo niyang naroon din. Tumango si Dawson sa kaniglakad palayo. Now that is gone, tell me the truth, Iha. I won't judge you. After mo makipag-break, nagkaroon ka ba ng contact sa ibang lalaki? Isipin mo para makapag-proceed na tayo. Pumikit si Calixta.
Pinilit niyang alalahanin ang lahat at doon sumagi sa isip niya ang pagkakamaling pinagsisisihan niya. Naalala ko na, Dok. Nung gabi bago kami ikasal ng ex-fiancé ko, nahuli ko siyang nagloloko kaya nagtungo kami ng best friend ko sa isang bar at nagpakalasing ng sobra. After that drunken night, nagising na lang ako sa isang hotel na walang kahit anong suot na damit. Oh, I see. Posibleng nabuntis ka na naka one night stand mo, Iha. I suggest na magpa-pregnancy test ka muna. Kapag umayos ng pakiramdam mo, bumili ka sa drugstore. Gamitin mo at kapag nag 2 lines, confirmed, you are pregnant. Dahil sa sinabi ng doktor, kahit nalulula ay bumangon si Calixta. Hinilot niya ang sentido niya. Dok, natatakot po ako. Paano kung buntis nga ako? Baka mawalan po ako ng trabaho. Ako lang pong sumusuporta sa sarili ko eh. Don't be sad, Iha. Kausapin mo lang ang mga magulang ni Dawson o si Dawson mismo. Matagal ko nang sineserbisyohan ang pamilya nila at mababait naman sila. Mapapakiusapan ng mga yan. Dok, lumunok muna si Calixta bago magpatuloy. Pwede po bang pakiusap? Pwede po bang huwag niyo muna pong sabihin to kina Mama at Sir? Ako na lang po magpapaliwanag once makumpirma ko po. Naiintindihan ko. Basta kung ano man ang resulta, tibayan mo ang loob mo, ha? Ramdam kong may mabigat kang pinagdadaanan. Pero huwag mong masyadong bigyan ng stress ang sarili mo. Masama yan. Opo, Dok. O paano? Mauna na ako, ha? Iiwan ko number ko sa'yo. Kapag nag-positive ang pregnancy test mo, tawagan mo ko. I-refer kita sa gynecologist na kilala ko para makalibre ka sa check-up. Tumango siya. Paalis na ang doktor at sakto namang dating ni Dawson. Kinausap nito sandali ang doktor bago ito tuluyang umalis. Oh, ang bili ni doktora. Magpahinga ka muna. Nabanggit ko na rin naman kina Mommy at Daddy na may sakit ka. Kaya binigyan ka nila ng 3 days sick leave. 3 days? Bago ka mag-isip dyan, sabi ni Mommy, babayaran daw niya yun dahil alam niya may pinag-iipunan ka. Salamat po, sir. Anyways, kaya mo na bang tumayo at maglakad patungo sa kwarto mo? O gusto mong buhatin na lang ulit kita? Nakataas ang isang kilay ni Dawson, kaya hindi alam ni Calixta kung nagbibiro ba ito o hindi. Hiyang-hiya na po ako sa inyo, Sir Dawson. Kanina niyo pa po ako inaalagaan. Kasambahin niyo lang naman po ako pero kung asikasuhin niyo po ako, parang parte po ako ng pamilya ninyo. Wala nang dumating ka rito. Para ako nagkaroon ng kaibigan. Naging mabait ka sa akin. Wala kang ibang malalapitan. So I guess, deserve mo namang tulungan. Hindi maiwasang mapangiti ni Calixta. Pero habang nakatitig siya sa mukha ng gwapong amo, huwag kang kaligin dyan. Ibabawas ko sa sweldo mo ang service fee ko. At hindi lang yun per day, kung hindi per hour. Pabirong sabi pa ng lalaki. Lah, Sir Dawson naman, pangmerienda mo nga lang yung sahod ko tapos babawasan mo pa. Humagalpak ng tawa si Dawson. Sige na, mapahinga ka na muna. Huwag ka na magkikilos dyan. Nakapagsabi na rin ako kina Manang Feli. Sila nang bahala sa mga gawain mo. Ramdam na ramdam ni Calixta ang pagiging concern ni Dawson sa kanya. Hindi tuloy niya maiwasang kiligin dahil hindi naman niya naranasang maalagaan ng ganon ng dati niyang nobyo. Ay, Calixta, hindi ka pwede magkakrush sa amo mo, ha? Langit siya, lupa ka. Mahiya-hiya ka naman. Anya sa isip. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin nawala ang morning sickness ni Calixta. Nahihilo at nagsusuka pa rin siya, pero dahil tapos na ang sick leave na binigay sa kanya ng amo, kahit na sinasamaan pa ng pakiramdam ay bumalik siya muli sa trabaho. I have an important meeting for today, so please don't forget to clean the conference room. Si Ma'am Olga iyon at may kausap ito sa telepono. Nang mapansin siya nito ay agad siyang kinamusta. Calixta, Iha, ayos ka lang ba? Ayos lang po, Ma'am Olga. Bakit po? May ipag-uutos po ba kayo? Umiling si Olga. Wala naman. Actually, papasok na nga sana ako ng opisina. Mukhang namumutla ka pa. Ayos na bang pakiramdam mo? Hindi pa po masyado pero kaya ko naman na pong magtrabaho. Ipinapahinga ko naman po ito kapag wala akong ginagawa. Magpatingin ka na kaya sa ospital. Magpa-blood test ka kasi baka mamaya anemic ka na kaya ka nahihilo. Magpasama ka kay Manang Feli o sa driver para dalhin ka sa clinic sa pag-aari ng ninang ni Dawson. Huwag mo nang isipin ang gastos. Ako nang magbabayad. Basta ang mahalaga ay makapagpatingin ka. Ma'am, may gusto po sana akong sabihin. Ang totoo po niyan. Handa na sanang ipagtapat ni Calixta ang totoong dahilan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Ngunit timing naman ang muling pag-ring ng cellphone ng amo niya. Oh, I'm sorry. I have to go, Calixta. Tumatawag ng sekretary ko.
Kailangan ko na pumunta sa opisina. Maiwan na kita. Magpa-check up ka na ha? Tumango na lamang siya at hindi na umimik pa. Paano ko sasabihin kina Ma'am Olga na nagdadalang tao ako? Baka sisantihin niya ako kapag nalaman niyang buntis ako. Magiging pabigat lang ako sa mga katrabaho ko pag nagkataon. Saan ako pupulutin ito? Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Matapos kausapin ng sarili, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Muli niyang dinampot ang basang-basahan at pulidong pinunasan ng mesa. Kinagabihan ay tulog na si Calixta, ngunit naalimpungatan siya. Kaya nagpa siyang bumangon muna at kumuha ng tubig sa kusina. Pagbukas niya ng pinto ay boses ni Ma'am Olga ang sumalubong sa kanya. Bakit kaya sumisigaw si Ma'am Olga? Sinong pinapagalitan niya? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong niya sa sarili. Nilingon niya ang mga kasama niya sa maid's quarter. Tulog na ang mga ito at siya na lamang pala ang gising. Alam mo, Dawson, hindi ko alam kung bakit ginagawa mo sa akin ito. Napakarami ko nang ipinakilala sa'yo na anak ng mga business partners natin. Pahiyang-pahiya na ako dahil lagi mo silang hindi sinisipot. Bakit ba kasi pinipilit niyo ako sa mga anak na kakilala ninyo? Ayoko nga. Giit ni Dawson. Kahit may kalayuan ng maid's quarter sa living room, ay rinig na rinig pa rin ni Calixta ang boses ng mag-inang nagtatalo. Ay nako, Dawson. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Mag-asawa ka na. Bigyan mo na ng tagapagmana ang ama mo. Umpisa pa lang sinabi ko na sa inyo, Ma'am. Mag-aasawa lang ako kapag natagpuan ko ng babaeng hinahanap ko. He got my freaking virginity at hindi ako papayag na hindi siyang maging asawa ko. Bakit ba pinag-aaksayahan mo ng panahon ng kung sino? Dawson, napakaraming babae riyan. Paano kung yung babaeng hinahanap mo ay may asawa na? Tigil-tigilan mo na nga yung pag-iilusyon ng mahahanap mo pa yon, Dawson. I'm giving you a year to get married or else I'll ask your father to put you in an arranged marriage. You have no choice but to get married when it happens. Hindi na narinig pa ni Calixta ang naging tugon ni Dawson sa sinabi ng ina dahil dumiretso na siya sa kusina para kumuha ng tubig. Ilang minutong nanatili siya sa kusina. Nang papatayin na sana niya ang ilaw ay napahawak siya sa kanyang dibdib nang biglang sumulpot sa harap niya si Dawson. Ay, kabayo! Gulat na bulalas niya. Kayo po pala, sir. Ginulat niyo naman po ako. Nanatili sa kinatatayuan niya si Calixta sa pag-asang iimikan siya nito, ngunit nagkamali siya. Para itong hangin na dumaan sa harap niya. Kumuha lang ito ng beer sa refrigerator at nilagpasan na siya. Sinundan niya ito. Nagtungo ito sa pool area. Kahit naman hindi niya kailangan makailam, ay pinili niyang samahan si Dawson. Pakiramdam kasi niya ay kailangan ito ng kausap. Kahit pa alam niyang may tsansang sungitan siya nito, ay lakas loob niya itong tinabihan sa gilid ng pool habang nakasawsaw ang paa sa tubig. Anong ginagawa mo rito? I told you to join me here. Masungit na tura ni Dawson. I don't need anyone right now, Calixta. So leave. Huminga siya ng malalim. Sir, alam ko pong kailangan po ninyo ng kausap. Kaya kahit ipagtulakan niyo po ako, sasamahan ko po kayo rito. Kung may gusto ko po kayong ikwento, sasabihin niyo lang po ako. Makikinig po ako. Tinapunan siya ng masamang tingin ni Dawson bago umiling at iritableng ng salita. Ang kulit niyo talaga mga babae, no? Hindi talaga kayo titigil hanggat hindi niyo nakukuha ang gusto niyo. Alam mo, Sir Dawson, hindi naman kami magiging makulit kung ibibigay lang ang nais naming mangyari. Parang sa sitwasyon mo, hindi naman sa nangingialam, sir ha. Pero bakit hindi niyo na lang po kasi ibigay ang gusto ng mami ninyo? Ibigay? Sinasabi mo bang dapat akong pumayag sa nais ni mommy na magpakasal sa mga babaeng hindi ko namang gusto, ganun ba? Gusto mo bang magaya ko sa kanila na sumusunod sa kanilang magulang? Tinungga ni Dawson ang beer na hawak. Wag po kayong magalit, sir. Pananaw ko lang naman po yun. Alam mo, Calixta, hindi mo maiintindihan ang sitwasyon ko. Dahil never mo kasing naranasan ng ganung pressure. Bakit po ba kasi ayaw niyong subukan? Mayaman naman po kayo. Afford niyo ang annulment. Subukan niyo lang po. Kapag hindi nag-succeed, edi saka po kayo sumuko. Hindi yung ganun kadali, Calixta. Hindi mo kilalang mga magulang ko. Kapag nagpakasal ako, pupwersihin nila akong magkaanak. Gaya ng ginawa ng mga magulang nila sa kanila. Hindi ako produkto ng pagmamahal. Kaya tingnan mong nangyari. Bata pa lang hinasan na nila akong maging kagaya nila. Sorry to hear that po, Sir Dawson. May mabigat po pala kayong dinadala. It's okay. Hindi ko rin naman ugaling magkwento. Sadyang makulit ka lang. Sir, matanong ko lang po. Bakit po ayaw niyong subukang kilalanin yung mga babaeng pinapakilala po sa inyo ng mommy niyo?
Malay niyo po, ma-develop kayo sa isa sa kanila. Alam mo, lahat ng pinapakilala ni Mommy sa akin nun, kinikilala ko naman talaga, gaya ng nais niya. Nagbago lang talagang isip ko nung may nakilala ako sa bar. She got my attention. It's kinda sad kasi hindi ko maalala ang itsura ng mukha niya. Isa lang ang naaalala ko. Siya ang may pinakamagandang mata na nakita ko. Na-meet niyo po sa bar? Lumunok si Calixta bago muling magpatuloy. Na-meet niyo po, so supposedly, dapat ay natatandaan niyo pong mukha niya. Sa sobrang kalisangin ko, hindi ko maalala ang itsura niya. Sobrang wasted na ako ng time na yun eh. I only remembered one detail of her. She had the most beautiful eyes in the world. Kung sa bar niyo po siya nakita, nagtanong po dapat kayo ron. No one remembered us. Walang nakakita kung sino kasama ko dahil first time ko lang naman sa bar na yun. Sinubukan ko nga rin isa-isahin ng mga nagtatrabaho dun. Pero mukhang hindi siya empleyado ron eh. Makabago ng panahon. Hindi po ba kayo nag-ask ng CCTV footage sa bar at sa nearby areas? Kasi baka nahagip yung itsura ng babaeng hinahanap niyo. Ginawa ko na yan. I hired a private investigator. Pinapahanap ko siya. Kaya lang ang problema, sinabotahin ni Mommy. Lahat ng CCTV footage sa bar, ipinaburan niya lahat. Binayaran pa nga niya mga nagtatrabaho ron para lang hindi magsalita. Even the footages outside the bar, pati yung dinamay niya. Ayaw talaga niyang malink ako sa ibang babae dahil gusto niya. Siya ang mamimili ng mapapangasawa ko. Hanggang ngayon, pinakikilaman niya pa rin ang investigasyon. Kaya walang mahanap-hanap ang tauhan ko. Grabe naman po pala si Ma'am Olga. Hindi ko po lubos maisip na kaya niyang gawin yun. Sana po, mahanap niyo na siya para hindi na po kayo pwersahin ni Ma'am Olga na magpakasal. Sana rin po, wala pa siyang boyfriend o asawa para may chance ka pa. Sana magdilang anghel ka. Sana nga, mahanap ko na siya. Dasal lang po, Sir Dawson. Kaya po yan. Tumikim si Calixta. Tumayo na siya. Lumalalim na po ang gabi. Okay naman na po kayo, so mauna na po akong magpahinga sa inyo, sir. Tapusin niyo na lang po yung iniinom ninyo tapos magpahinga na rin po kayo. Samantala, paalis na si Calixta nang hawakan niya ang braso nito. Pagharap nito ay aksidente itong bumagsak sa mga bisig niya. Dahil sa nangyari ay nagtagpo ang mga mata nila. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kabog ng dibdib niya. Hindi pa siya kinabahan ng ganoon kahit kailan. Those eyes. Napalunok si Dawson. Walang ano-ano ay bigla siyang nawala sa sarili. Dahil siguro sa tama ng alak, matapos pagmasdan ang mga mata ni Calixta, ay bigla na lamang niya itong hinalikan. Tila huminto ang oras matapos magdikit ang mga labi nila. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon hanggang si Calixta na mismo ang kumalas. Itinulak siya nito ng matauhan at saka tumayo at nagmarcha papasok sa loob ng bahay. Pucha, what have I done? Tura ni Dawson sa kanyang sarili habang nakahawak sa kanyang labi. Naihilamos niya ang palad sa kanyang muka matapos mapagtanto na mali ang kanyang ginawa. Kinabukasan, pababa ng hagdan si Dawson nang marinig niyang nag-uusap si Calixta at ang kanyang ina. Baka sa mukha ng mga ito na seryoso ang pinag-uusapan, kaya pinili niyang huminto muna at makinig. Kaya naman pala laging masamang pakiramdam mo. Buntis ka naman pala. Buti naman at sinabi mo agad para makapag-adjust kami sa'yo. Pasensya na po, Ma'am Olga. Wala naman po akong balak na ilihim sa inyo ng matagal. Talagang nag-ipon lang po ako ng lakas ng loob. Tumikhim si Calixta. Kahit hindi niya nakakita ang ekspresyon nito, ay baka sa boses nito ang kabang nararamdaman. Natatakot po akong tanggalin niyo po ako sa trabaho. Ma'am, wala na po akong malalapitan. Itong trabaho ko na lang pong bumubuhay sa akin. Sa amin na magiging anak ko. So, she was pregnant. Pero ang kwento niya sa akin, kaya nga siya niloko ng ex-fiancé niya, ay dahil ayaw niya pang ibigay rito ang pagkakababae niya. Napaisip bigla si Dawson matapos marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Anong balak mo? Sasabihin mo ba sa tatay ng anak mong yan ang kalagayan mo? Calixta, hindi kita kaano-ano pero naaawa ako sa'yo. Napakapait naman ang sitwasyon mo. Tawagan mo yung nakabuntis sa'yo at sabihin mo sa kanya na panagutan kanya. Hindi pwedeng susuluhin mo yung responsibilidad. Yun ang apong problema, Ma'am Olga. Nakakahiya pong aminin pero hindi ko po kasi alam kung sinong ama nito. Sa kabilang banda, ano? Tumaas ang boses ni Ma'am Olga sa pagkagulat na isiniwalat ni Calixta. Paano nangyari yun? Pagkatapos ko makipaghiwalay sa ex-fiancé ko, nagbar po ako kasama ng best friend ko.
Nagpakalasing kami ng sobra para sana makalimot. Kaya lang, pagkagising ko po, nasa isang hotel room na ako kasama ng isang estranghero. Ma'am, virgin pa po ako bago kami mag-bar. Kaya sigurado po kung yun naka-one night stand ko, yun nakabuntis sa akin. Kaya lang, hindi ko naman po nakita ang mukha nun eh. Hindi ko na po kasi siya tinignan bago ko iwanan ng hotel. Hindi ko rin alam ang pangalan niya kaya imposibleng mapanagutan niya ako. Hay nako, kung nanay mo ko, kanino ko pa nakurot ang singit mo? Sorry po, ma'am. Mangiyak-ngiyak na tura niya. Ano na pong gagawin ko, ma'am? Tatanggalin niyo na po ba ako sa trabaho? Paano ko po susuportahan itong magiging anak ko? I'll support you. Natigilan silang dalawa ni Ma'am Olga nang biglang sumulpot sa harap nila si Dawson. Nakasuot ito ng formal na damit ng pang-opisina. Pakakasalan kita at ako ang tatayo bilang ama riyan sa pinagbubuntis mo, Calixta. I'll support you financially. In return, you have to marry me. Nagsalubong ang magkabilang kilay niya. Kagabi lang ay hinalikan siya nito. Tapos ngayon naman ay gusto siya nitong pakasalan. Lasing ka po ba, sir? Mukhang may hangover ka pa po yata. Mom, I've made up my mind. Gusto ko na magpakasal at si Calixta ang gusto kong bride. Imbis ay baling ni Dawson sa ina. Ano kayang tumatakbo sa utak nitong si Sir Dawson? Pinagtitripan niya ba ako? Napatanong na lamang si Calixta sa kanyang sarili habang pinagpipilitan ni Dawson na pakasalan siya. Hindi sumagot si Ma'am Olga. Nag-walk out lang ito kaya lalo na siyang naguluhan. Kung iniisip mong may gusto ako sa'yo, maling-mali ka. Hindi ko sinasadyang mahalikan ka kagabi. It's just that I saw the eyes of the girls that I've been looking for in you. Kung tatanungin mo naman ako kung bakit gusto kong pakasalan ka, gusto kong gamitin ang opportunity na to para hanapin ang babaeng gusto ko. Kapag magpakasal na tayo, hindi na ako kukulitin ni Mami. Magkakaroon na ako ng mas mahabang oras para maghanap. Dahil sa paliwanag ni Dawson ay biglang nakaramdam ng lungkot si Calixta. Umasa pa naman siyang kahit papaano ay may katiting na nararamdaman sa kanya ang amo. Paano kung hindi ako pumayag? May choice ka pa ba? Sinong tatanggap sa babaeng sensitibong magbuntis bilang empleyado nila? Maswerte ka pa nga eh. Inalok kita ng kasal kahit na hindi ikaw ang tipo ko. Swerte ka pa na paglabas ng anak mo, may ama na siya. Anong swerte rin kung magpapakaama ka lang dahil kailangan mo ko? Hayaan niyo po. Hanggat kaya ko magtrabaho, kakayod ako. Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Is that a yes? Pangungulit ni Dawson. Baka tanggalin mo ako rito kapag hindi ako pumayag eh. So payag ka na. Tumango siya matapos huminga ng malalim. Inisip na lang niya ang magiging anak niya. At least, hindi na niya poproblemahin na sabihin dito na hindi niya kilala ang totoo nitong ama. Baka sarili niya pang ama ang mang-judge sa kanya. Makalipas ang isang buwan, Congratulations, Mr. and Mrs. Castañeda. Pagkahalik ni Dawson sa noo ni Calixta, ay mabilis siyang humarap sa mayor na nagkasal sa kanila. Maraming salamat po't pinaunlakan ninyo ang request ko. Sus, maliit na bagay, Dawson. Basta kapag may kailangan ka pa, magsabi ka lang. Mauna na ako sa inyo May meeting pa ako sa munisipyo. Nakangiting tumango si Dawson. Nang ibalik niya ang tingin sa asawa, ay nakasimangot na ito at hindi na maipinta ang muka. Okay ka lang. Mukhang pagod ka na. Kumain muna tayo tapos umuwi na lang para makapagpahinga ka. Hindi ako gutom. Pwede bang umuwi na lang tayo? Hindi agad siya tumugon. Nilapitan niya ang asawa at hinawakan ito sa noo. Hindi ka naman mainit pero namumutla ka. Come on, I'll carry you. Walang ano-ano ay binuhat niya si Calixta. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Sira ulo ka, ibaba mo nga ako. Nagpupumiglas na utos ni Calixta. Huwag kang malikot, baka mahulog ka. Nakangising tugon niya. Pinagtitingin ng tayo ng mga tao. Ibaba mo nga ako. Nakakahiya na tong ginagawa mo. Kumalma ka lang kasi. Bagong kasal tayo. Normal na tong ganitong eksena sa kanila. Tsaka marami akong binayarang photographer. If I were you, ingiti ako para maging maganda ang kuha sa akin sa camera. Ay, masayang binuhat ni Dawson ang asawa pasakay sa kanyang kotse. Hanggang makasakay sila ay nagsusungit pa rin si Calixta. Ikaw hindi porket kasal na tayo. Aabusuhin mo na. May mga limits pa rin kahit na mag-asawa na tayo. Limits? Humagalpak ng tawa si Dawson. Ano namang limits yan? No touching, no kissing. Basta alam mo na yon. Yung kanina, huwag mo nang ulit-ulitin yun Hindi ko gusto ang ganon. Okay. But first, we need to have an endearment.
Para naman mas makonvince si mommy na pinakasalan kita kasi mahal kita. Lalayo pa ba? Huwag ka na mag-isip. Mahal na lang itawag mo sa akin. Presinta ni Calixta ng walang halong pagkailang habang sinasabi ang tawagang iyon. Mahal. Mahal. Okay, mahal. Let's go. Ani Dawson sa kangumiti. Hindi na umimik pa si Calixta. Sumandal na lamang ito sa upuan habang nagmamaneho siya. Where do you want to eat? Tanong niya sa babae. We need to celebrate our first day together. Ilang minutong naghintay si Dawson sa sagot ni Calixta pero hindi ito sumasagot. Nang sulyapan niya ito ay napailing na lang siya habang nakaawang ang labi matapos makita na nakatulog na pala ito. Dawson decided to bring her wife home. Sa sobrang himbing ng tulog nito ay binuhat niya itong muli papasok sa kwarto nilang mag-asawa. Mula nang magdesisyon silang magpakasal ay hindi na sa maid's room natutulog si Calixta, kundi sa guest room at ang iyong asawa na niya ito ay kailangan sa silid na niya itong manatili. Pinatigil niya na rin ito sa pagtatrabaho at walang nagawa ang mga magulang niya kundi ang suportahan siya. Pagkatapos ng kasal ay nagpakaasawa si Dawson kay Calixta kahit hindi naman iyon ang orihinal na plano. Ang kasal ay para sana mas bigyan siya ng oras na mahanap ang babaeng hinahanap niya. Pero parang nawala na roon ang focus niya. Mas focused pa siya sa pagbubuntis ni Calixta. Palagi niya itong pinapasalubungan ng mga pagkaing pinaglilihian nito. Makalipas ang isang buwan. Magandang umaga, mahal. Breakfast ka na. Naalimpungatan si Calixta. Pagmulat ng mata niya ay napangiti siya matapos makita ang tray ng pagkain sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa. Good morning din naman. Anong meron? Bakit may pagganito? Anya habang nagkukusot ng mata. Nakalimutan mo na ba? First month natin bilang mag-asawa. Busy ako maghapon dahil marami akong meetings. Pero mamaya pag-uwi ko, mag-dinner tayo. Ngumiti si Dawson. Lumabas ito sandali at pagbalik ay may dala ng bouquet na iniabot sa kanya. Gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Calixta. Pero unti-unti rin iyong naglaho habang hinaamoy niya ang bulaklak na binigay sa kanya. Anong problema? May nasabi ba ako? Bakit parang nag-ibang mood mo ah? Nalungkot lang ako bigla. Bakit? Naupo si Dawson sa kama at tinabihan siya, pero umusog siya palayo. Bakit ka lumalayo? Masaya naman ako na ganito mo ako itrato. Feeling ko, Disney princess ako dahil mula nung alokin mo ko ng kasal hanggang ngayon, inaalagaan mo ko. Pero natatakot kasi ako eh. Pinipilit kong wag ma-touch sa'yo dahil alam kong balang araw, iiwanan mo rin ako kapag nahanap mo ng babaeng hinahanap mo. Alam mo, Calixta, aaminin ko na noong una, yun naman talaga ang dahilan kaya kita inalok ng kasal, hindi ba? Pakikisamahan kita habang hinahanap ko yung babaeng nakilala ko sa bar. I was so obsessed to meet her. Kasi siya yung nakukuha ng virginity ko. Bagay na pinangako ko sa sarili kong ibibigay ko lang sa babaeng pakakasalan ko. Pero habang tumatagal na, pinakikisamahan kita. Napagtanto kong hindi mo deserve na gawing parang apartment na temporary home lang. Calixta, your pure heart and soul deserves genuine happiness. Oo, aaminin ko. Hindi pa ako sa nararamdaman ko sa'yo. Because everything is new to me. Pero alam kong malapit na kitang matutunang mahalin. At sana ganun ka rin. Sana matutunan mo rin akong mahalin. Matagal ko nang natutunang mahalin ka, Dawson. Mahal na kita mula nung pinatunayan mong handa mong gawin ang lahat. Maging okay lang ako. Sa isip-isip niya. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, lalong lumalalim ang pagtingin ni Calixta sa asawa niya. Sa tingin niya ay ganoon din ang lalaki sa kanya dahil halos hindi na sila mapaghiwalay. Nang araw ngang iyon ay nasa klinik sila para magpa-ultrasound. You're having a baby boy. Congratulations, Sir Dawson. Magkakaroon ka na ng junior. Napangiti silang mag-asawa nang malaman ang gender ng bata. Sana maging kamukha mong bata para hindi siya ibuli paglaki niya. Ani Dawson sa kanya habang pauwi na sila. Pwede lang ibalik ang panahon. Ibabalik ko sa araw na naghiwalay kayo ng ex-fiancé mo. Hanapin kita at sa'yo ko ibibigay ang virginity ko para ako maging ama ng anak mo. Umiling si Calixta. Alam mo, kung alam ko lang na makikilala kita, hindi na sana ako nagpakalasing ng sobra. E di sana, baka sa'yo ko rin na ibigay ang virginity ko at hindi sa isang estranghero. Nagtahawanan silang dalawa. Bagong park dito. Gusto mong dumaan muna? Tanong ni Dawson maya-maya. Sige, wala din namang gagawin sa bahay. Pagdating nila roon ay hindi inaasahan ni Calixta na may sorpresa palang naghihintay sa kanya. Ano to, Dawson? Bakit may pagganito?
Mangiyak-ngiyak na tanong niya habang pinagmamasdan ng carpet na nakalatag sa damuhan na mayroong iba't ibang uri ng pagkain. Bukod doon ay napapalibutan din iyon ng pulat-puting rosas na nakatusok sa lupa. This is my way of saying I love you, Calixta. Tinanong ko si Daddy kung paano magpasaya ng babae. At ito ang sinadjust niya sa akin. Abay, nagpaturo ka pa talaga para lang gawin to, ha? Mahal na kita, Calixta. Gusto kong pasalamatan ng ex-fiancé mo dahil kung hindi ka niya niloko, hindi kita makikilala. Sorry nga pala kung may mga pagkakataong sinungit-sungitan kita nun, ha. Coping mechanism ko kasi yun. Hindi ko naman kasi alam na mapapamahal ka sa akin eh. Sus, nagpalusot ka pa. Ayaw mo pang aminin na unang beses mo pa lang ako nakita na in love ka na sa akin. Nagpapanggap ka lang na masungit para hindi ko mahalata. Tumawa si Calixta matapos niyang sabihin niyon. Oo na. Natatawang sang-ayon na lang nito. Anyway, I have something for you. Uy, ano yan? Pumikit ka muna. Agad na pumikit si Calixta. Nang marinig niya ang hudyat ni Dawson ay saka siya dumilat. Pagdilat niya ay nakaluhod na ito sa harap niya. Hoy, anong ginagawa mo? Inilibot niya ang mga mata niya. Naroon ang ina ni Dawson at may hawak itong malaking bouquet ng pulang rosas at nakatayo sa likod ng anak. Alam kong pinakasalan na kita, pero gusto kong ibigay sa'yo ang kasal na deserve mo. Calixta Santiago, will you marry me again? Dahil sa sobrang kilig ay napatakip na lamang si Calixta sa kanyang bibig. Walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang kamay sa asawa. Nang maisuot sa kanya ang singsing, ay agad na tumayo si Dawson at yumakap sa kanya. Thank you, anya sa asawa. No, thank you for giving me a new meaning to my life. Mahal kita, Calixta. Mahal din kita, Dawson. Makalipas ang mahigit 1 taon. Happy first birthday to your son, Sir Dawson. Tanggapin niyo po sana itong munting regalo ko para sa inyo. Ang private investigator iyon na dati niyang pinaghanap sa babaeng nakilala sa bar. Mabuti naman na nakapunta ka. Akala ko hindi na tayo magkikita. Anyway, I would like you to meet my wife, Calixta. Hello po. Mahal, siya yung private investigator na tauhan ko nun. Oh, nice to meet you po. Pasok po kayo. Kain na po kayo sa loob. Sandali lang po. Bago po ako kumain, hindi niyo po muna bubuksan ng regalo ko. Nagsalubong ang magkabilang kilay ni Dawson. Nagtaka siya kung bakit nais ng investigador na buksan niya ang regalo nito. Siguro dapat ay buksan mo na muna, mahal, para makakain na siya. Dahil sa utos ng asawa ay agad ngang binuksan ni Dawson ang kahong hawak. Pagbukas niya ay nanlaki ang mga mata niya matapos tumambad ang mga litratong kuha noong gabing nagbar siya at nakilala ang babaeng ipinahanap niya noon. Para saan to? Hindi ba't matagal ko nang ipinatigil ang paghahanap sa'yo sa babaeng to? May isa pong security ng bar na nag-save ng copy ng CCTV. Ibinigay po niya sa akin yan 1 taon na nakararaan. Sabi niyo po kasi, wala na kayong pakailan kaya hindi ko na naibigay. Kaya lang, nagpasya po akong ibigay sa inyo yan matapos kong makita ang itsura ng asawa ninyo. Tinapunan muna ng tingin ni Dawson ang asawa bago siya muling tumingin sa dating tauhan. Sir, tingnan niyo po mabuti. Ang babaeng kasama niyo ng gabing yun ay walang iba kundi ang inyong asawa. Si Ma'am Calixta at ang babaeng hinahanap niyo ay iisa. Habang iniisa-isa niya ang mga litratong nasa palad niya, ay hindi siya makapaniwala nga si Calixta nga iyon. So ikaw nga yung babaeng hinahanap ko. Kaya pala pares kayo ng mata. Ikaw pala yun, Calixta. Dahil sa labis na tuwa ay napayakap ng mahigpit si Dawson sa asawa. Habang nakayakap sa asawa ay bigla namang dumating ang mommy niya. Tinanong siya nito kung anong nangyayari. Mommy, I found her. Nakatuluyan ko ang babaeng hinahanap ko nun. Mabilis na inabot ni Dawson ang kahon na hawak sa ina. Maging ito ay hindi makapaniwala. Kaya pala kamukhang-kamukha mo si Darwin nung bata ka pa. Ikaw palang tunay niyang ama. Mangiyak-ngiyak na yumakap ang mommy niya kay Calixta. Lalong naging masaya ang first birthday ni Darwin dahil sa magandang balita na natanggap nilang mag-asawa. Pakiramdam nila'y sila na ang pinakamasayang tao sa mundo. Walang tigil silang nagpasalamat sa Diyos dahil pinagtagpo sila sa tamang panahon at pagkakataon. Samantala ay lalong naging maalwan ang buhay ni Calixta. Sa huli, bumalik siya sa kanila para ipakilala ang kanyang asawa at anak. Nagawa rin niyang patawarin ang kapatid na nagtaksil sa kanya. Masyado siyang masaya at kontento sa buhay para magkimkim pa ng galit. Sa tingin niya ay iyon na ang happy ending na inaasam niya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niyang sakit at lungkot,
Sa tingin niya ay deserve naman niya ang happiness na mayroon siya ngayon sa piling ng kanyang mag-ama. Siguro ay kailangan lang niyang pagdaanan ng mga pagsubok dahil iyon ang magdadala sa kanya sa piling ng kanyang greatest love, si Dawson. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!